At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pang-apat na kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Ang Paniki. Dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Marami na ang mga pangyayari sa lugar na yun na mahirap ipaliwanag. Si Boyong ay likas na masamang tao. Laging nasa isip ay ang mga pinagkap. At ngayon mga apo, ang karugtong ng aking kwento. Pare, sinong Panginoon mong sinasabi mo? Sino? Sino ba? Di ang demonyo na nagpapakita sa akin. Ay, Boyong. Anong nangyayari sa'yo, Boyong? Walang nangyayari sa akin. Masaya lang ako, kaya tumatawa ako. Mga ugok. Pare, tignan mo sa salamin ang itsura mo. Tignan mo, pare, Boyong. Bakit ko naman titignan na, Ber? Pare, may pangil at sungay ka. Totoo ba yung sungay mo, ha? Pare, piki yata. Gusto ko lang kaming takutin eh. Tanggalin mo na nga yan. Sungay ba talaga? Oo. Totoong sungay ito, ah. Bakit ako nagkaganito? Totoong sungay nga yan. Susunguin tayo. Para magagad. Takbo! Takbo na tayo! Bilisan ninyo! Bumalik kayo dito! Tulungan niyo ako! Tanggalin niyo itong sungay ko! Hoy! Hoy! Ikaw, demonyo. Bakit ako nagkaganito? Tanggalin mo itong sungay ko! Tanggalin mo! Ayaw mo yan. May kapangyarihan ka na. Katatakutan ka ng mga tao dito sa lugar ninyo. Hindi. Ayaw ko na may sungay at malaking pangil. Ayaw ko na. Hindi na matatanggal yan. Permanente na yung sungay at pangil mo. At hindi magtatagal. Magkakaroon ka ng buntot at magiging alagad na kita. Hindi! Hindi! Kumusta yung kalagayan ni Itay? Ganun pa rin, anak. Hindi ako kilala. Wala siya sa sariling pag-iisip. Inay, ano kayang nangyari kay Itay? Bakit siya nagkaganon? Hindi ko alam. Sana dumating na si Padre Redentor para mabasbasan siya. Bakit kayang tagal ni Raquel na sumundo kay Padre? Nasaan na kaya sila? Yan din ang inaalala ko, anak. Baka kung ano na rin ang nagyari sa kanya. Inay, maiwan ko muna kayo. Bantayan niyo muna si Itay, ha? Susundin ko na sila. Sige, anak. Mag-ingat ka, ha? Ako muna ang bahala sa Itay niyo. Patayin ko kayo. Inay. Ang Itay niyo. Patayin ko kayo. Parang natatanggal niya yung tali sa kamay at paa niya. Oo nga. Ayan, inahin natanggal na niya. Papalapit na siya sa atin. Ayan na siya. Talian mo uli. Bilisan mo. Baka kung ano nang gagawin niya. Papatayin ko kayo. Ay, Ipeng! Ipeng, wag! Wag, Itay! Wag, Ipeng! Wag!
Ayaw ko na. Ayaw ko na. Tatanggalin ko itong sungay at pangil ko. Ayaw matanggal. Lalagarin ko ito. Kukuha ko ng ragari. Itong ragari. Lalagarin ko na. Ngayon, puputulin kitang sungay ka. Tapos isusunod kitong sungay na to. Bakit? Hindi ko na maigalaw ang aking mga kamay. Biglang linigas. Hindi! Hindi! Satanas! Tantanan mo na ako! Parang awa mo na! Satanas! Hindi na matatanggal yan hanggat hindi mo susundin ang iniuutos ko sa'yo. Ano bang iutos mo sa akin? Ano, Satanas? Kailangan pumunta ka sa simbahan dahil may papagawa ko sa iyo doon. Paano ako pupunta doon? May sungay ako at pangil. Hindi nila ako papapasukin. Walang makakapigil sa iyo dahil may kapangyarihan ka na ngayon. May pakpak ka na. Makakalipad ka, Buyong. Anong gagawin ko sa simbahan? Madali lang ang ipapagawa ko sa iyo, Buyong. Patayin mo si Padre Redentor. Kanina pa ako dito. Hindi ko ba nakikita si Padre Redentor? Nasaan kaya ang pangil? Sana walang makapansin sa sungay at pangil ko. Tapos may pakpak pa ako ngayon. Nasaan kaya ang pangil yun? Bakit wala siya? Kailangang mapatay ko na siya para matanggal itong sungay, pangil at buntod at pakpak ko. Ayoko ng ganitong itsura. Lalayo na ako ng mga kaibigan ko. Tama. Papasukin ko na lang sa silid niya. Doon ang silid niya. Pasensya ka na, Padre Redentor. Inutusan ako ni Satanas na patayin ka. Biglang napakainit dito. Nasusunog ako. Ayan. Kumariman na si Iping. Hintayin na lang natin na bumalik ang kanyang malay. Padre, magigising pa kaya siya? Baka hindi na, Padre. Hindi siya pababayaan ng Diyos, Maria. Basta manalig lang kayo sa Diyos. Nagkakamali na siya, Padre. Nagkakamali ng asawa ko. Salamat sa Diyos at dininig ang panalangin natin. Anong nangyayari sa akin? Bakit ako nakahiga? Iping, magpasalamat tayo sa Diyos dahil nagkamali ka na. Teka, bakit nakatali ang mga kamay at paa ko? Anong nangyari sa akin? Mamaya na lang namin ipapaliwanag sa iyo. Sandali lang at tatawagin ko si Lauro para kalagan ka na sa pagkakatali mo. Lauro! Halika na! Kalagan mo ng tatay mo! Magaling na siya, anak!
Alam mo, Lauro, maraming bagay-bagay na nangyayari ang pinagtatakan ko. Tulad ng nangyari kay Tay. Nasinapian ng masamang espiritu, ganun ba? Isa na yun, pero marami pa. Yung mga kakaibang bagay na nakikita natin sa paligid. Yung mga lumalabas at naglilipar ang napakaraming paniki. Oo, Lauro. Parang may kinalaman ang mga paniki sa mga nangyayari sa atin eh. Tulad ng pinagtangkahan ako ni Boyong na gahasain. Bigla na lamang akong nakakita ng napakaraming paniki na naglabasan. Parang may nag-utos sa kanila na lumabas at magtago. Oo. Ako. Nakakita na rin ko ng maraming panigid doon sa palisdaan. Para bang binabantayan nila ako. At ang isa pang pinagtatakan ko, ikaw. Ha? Anong pinagtatakan mo sa akin? Gumagandang lalaki ako? Kahit bilad sa alam, ganun ba? Hindi, pera biro. Talagang nagtataka ako sa iyo eh. Ano nga ang pinagtatakan mo sa akin? Juan, makailang beses nakita na umalis ng bahay. Pero, pagpasok ko sa kwarto, nandoon ka naman at natutulog. Hindi kaya guni-guni mo lamang yan, Raquel? Hindi, Lauro. Naikwento ko na rin ito kay Padre Redentor. At ang sabi niya, may kilala daw siyang pwedeng makatulong sa atin. Isang matanda raw na kaya niyang makipag-usap sa mga masasamang espiritu. Kaya gusto kong imbitahin yung matanda na yun para malaman natin kung may masamang espiritu pang natitira dito sa bahay natin. Sana ko naroon. Bakit ang dilim-dilim dito? Wala akong maaninag. Anong mga tunog narinig ko? Nasaan ako? Oh, parang wala na akong sungay. Kung ganon, nakawala na ako sa kapangyarihan ng Satanas. Pero bakit wala akong maaninag? Boyong! Oh. Satanas, ikaw na naman ang naririnig ko. Bakit wala akong makita? Saan ako naroon? Nasa ilalim ka ng isang malaking yungib sa ilalim ng lupa. Ha? Bakit ako nandito? Ayoko dito. Dito ka lang. Dahil ayaw mo ang may sungay at pangil. Kaya dito ka na. Anong mga tunog yung naririnig ko? Mga paniki ang mga yan. At maya-maya lang, ikaw ay magiging ganap ng paniki. Hindi! Ayoko! Ayoko! Ayoko maging paniki! Ayoko! May tumutubong balahibo sa buong katawan ko. Ano to? Oh, hindi. Nagkakabalahibo ang buong katawan ko. Hindi. Ayaw ko. Huwag mo akong gawing paniki. Ibalik mo ako sa dati kanyo ko. Ibalik mo ako sa dati kanyo ko. Ayaw ko to. Hindi mo nagawa ang ipinapagawa ko sa iyo. Kaya ginawa na kitang paniki. Hindi! Hindi!
Lahat ng nakikita mo, Raquel, ay totoo. Kung ganun, totoong si Lauro ang nakita kong umalis. Sino naman yung naiwan? Nais kong makausap muna ang nanay mo bago ko sagutin ang tanong mo. Bakit kailangan pang kausapin niyo si inay? Bakit ayaw niyo nang sabihin sa akin? Mahiwaga ang mga bagay na ito. Mayroon lang akong gustong malaman sa nanay mo. Sige po, tatawagin ko sila. Kami lang dalawang mag-usap. Hindi pwedeng may ibang taong makarinig. Ha? Bakit po? Basta sundin mo na lang ang sinabi ko para mawala na ang mga pangyayaring pinagtatakahan ninyo. Sige po, Aling Adela. Sandali lang po. Tatawagin ko si inay. Satanas! Nasaan ka? Satanas! Ayaw ko na dito! Pakawalan mo na ako! Boyong! Ikaw na ba yan? Ha? Boyong! Teka! Burnok! Tiago! Ano ba yan? Nasaan kayo? Kami itong nasa harapan mo. Ito kami Oh! Ibig niyong sabihin, Kami ito! naging paniki na rin kayo. Pero sina Pepe at Edong, naging ahas at buhaya sila. Ha? Paano nangyari yun? Bakit nagkaganito tayo? Bakit? Hindi namin alam, Boyong. Paano tayo magkakabalik sa dati nating anyo? Paano? Tatawagin natin si Satanas. Ha? Tulungan niyo ako. Satanas! Nasaan ka? Satanas! Satanas! Parang awa mo na. Ibalik mo na kami sa dati naming anyo. Satanas! Satanas! Raquel, nasaan ang inay mo? Nandun sila sa labas ng bahay, Itay. May pinag-uusapan sila ng albularya. Ay, ganun ba? Ay, naku, ano ba itong nangyari sa akin? Hindi ko alam na napasukan na pala ako ng masamang espiritu. Oo nga po, Itay. Buti na lang, napakalma ni Aling Adiling ang umaaligid na espiritu. Pero sabi niya, may kailangan gawin para lubusan na silang matahimik at hinding-hindi na sila tayo gagambalain kahit kailan. Ano raw yun, Raquel? Yun yata ang pinag-uusapan nila Inay at si Aling Adiling Sana umalis na ang mga espiritong nakapaligid dito. Baka mamaya pati ikaw ay pasukan nila. Wag naman sana, Itay. Kailangang mag-ingat tayo. Wala bang iniwan si Padre Redentor na banal na tubig? Meron po. Pero ang sabi naman ni Aling Adiling, wala raw silbi ang banal na tubig kung hindi magagawa ang gusto ng mga espiritong nandirito. Hindi tayo titigilang gambalahin hanggat hindi nagagawa yun. Pero ano kaya yun? Ano? Malalaman natin yan, Itay, pagkatapos nilang mag-usap. Aling Adiling, ano ba ang gusto mong malaman na sinasabi mo? Anong katotohanan? Maria, balikan mo ang alaala. 44 na taon ang nakalipas. Ay matagal na. Baka hindi ko na maalala yan, Aling Adiling. Baalala mo. Pilitin mo.
para malutas natin ang problema ng mga espiritu na nakapaligid sa bahay na ito. Hindi naman sila masasama, pero nais nilang mandahimik kapag nagawa natin ang kanilang kahilingan. Anong hinihiling niya? Una, gusto nilang ikaw mismo ang lumutas nito. Ha? Hindi kita naintindihan, Aling Adileng. Mayroon kang lihim na hanggat ngayon ay sinasarili mo, Maria. Aling Adileng? Hindi malulutas ang problema kung hindi mo ayusin ang nakaraang alaala. Nakalimutan mo na ba ang lalaki na iniwan mo noon sa loob ng isang yungib? Aling Adileng? Sino kaya ang lalaking tinutukoy ng albularya? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Paniki, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.